Sa bawat butil ng palay at bawat hila ng lambat, nasusulat ang isang kwento ng katatagan at pag-asa. Dito sa mga kamay ng ating mga magsasaka at mangingisda, matatagpuan ang tunay na diwa ng buhay. Sa bayan ng mahigit 110 milyong Pilipino, sino ang bumubuhay sa ating hapagkainan? Ang ating mga magsasaka at mangingisda, sila ang tunay na gulugod ng ating ekonomiya. RA 8435 o Agriculture and Fisheries Modernization Act ay isang batas upang matulungan ang magsasaka at mangingisda. Pero sapat nga ba ito upang matugunan ang kanilang pangangailangan? Siyak ni Elmer nga Molina, taga Toyak, Barangay na Magbagan. Bali 48 kon ngam ti nang rogiak nga nagtalon idi mga 25 ti tawon ko. Sa pagsasaka kulang kami sa tubig, irrigation. Tapos kung halimbawa kulang sa tubig, kukunti lang yung maani. Kaya yun ang kadalasang problema ng mga magbubukid dito, kulang sa irrigation. Sa gobyerno, kailangan namin ng suporta. Halimbawa, yung input, kahit kami na yung mag-provide pero mababa naman yung presyo sana. Tapos pag nakaani kami, kailangan namin ng magandang presyong na ibibigay ng gobyerno sana. Yung naka-steady na fix. Kumbaga, yung market price, ganun na lang sana. Kung halimbawa, ibibigay 15 sana yung pinakamababa. Sa modernisasyon ng agrikultura, maganda na yun kasi mas lalong mapapabilis yung pagtrabaho tsaka yung pag-dispose ng mga produkto kasi nandun na yung modernization. Halimbawa yung modernization sa pagbibinta, yung daanan maganda na, may farm to market road na, tsaka yung pagtatanim, halos machinery na yung halos gagawa, kaya halos wala nang ganong pressure sa mga tao na magbukid o magsaka, kaya nandun na yung modernization kasi, kaya lalong aangat yung pan. Ang sektor ng agrikultura ay isa sa pinakamahalagang haligi ng ating ekonomiya. Actually, ang farmers naman natin hindi ganun kabroad yung knowledge regarding sa AFMA. Pero kung sa technology-based ang pag-uusapan, may mga farmer leader tayo na magagaling na siya nagtataguyod yung mga kooperatiba, association, na siya naglilid para magawa yung mga upgrading ng technology ng agriculture para sa new technology ng pagsasaka. Yun yung mga halos nakikinabang. Kagaya ngayon sa farm machineries. May mga farmer tayo na gustong i-adapt yung mga panibagong teknolohiya at meron din naman hindi. Isinilang sa dagat ang kanilang munting pangarap. Sa karagatan ng San Fabian, sa dagat na kasalalay, ang takbo ng buhay. Nagdidikta ng kapalaran, nagdadala ng kabuhayan. Pero gaano man kayaman ang kalikasan, minsan sadyang madamot ang karagatan. Kasi ang tinukaano namin dati dito, marami nakukuha ng isda ngayon, dati. Ngayon, wala na. Ayon kay tatay, hindi madali ang trabahong pangingisda, sapagkat pag walang huling isda, wala rin silang kita, at higit sa lahat, wala pang laman ang sikmura. Wala bata ako, taon ako na 17, nangingisda na ako. Tapos may 3 kaming anak.
dalawang lalaki, isang babae. Ang pinagbubuhay namin, pangingisda lang. Tapos, namatay yung isang anak ko na babae dahil sa parang yung nagpatangkal. Hindi namin alam kung ano, hindi naman sinabi. Matapos mananghalian ni tatay, diretso uli sa dagat upang maghanap ng hapunan. Umaasang sa pagkakataong iyon, hindi na magdaramot ang karagatan. Kahit tirik ang araw, tuloy pa rin ang paghahanap buhay ni tatay. Inaano lang namin yung lambat namin. Kunti lang tumakat ng isda sa lambat namin. Dati talagang kung maraming pony namin, puna. Nakatuwa rin ako. Mula na yun, hanggang ngayon wala na. Tulad ng lambat. Lambat na binibigay. Mga takbo lang ang binibigay sa akin yung lambat. Yan ang sabi doon. Pinipili lang yung binibigyan. Tungkol sa yung biglang lang dumarating yung bagyo, sobra ang namin dito talaga, kalating buhay namin. Punta mas lalo nga pag namin sa laot, kalating buhay namin. Hindi namin alam yung darating na discuss. Kahit gaano man kahirap ang pangingisda, hindi sumagi sa isip ni tatay ang gumamit ng pinagbabawal na dinamita. Ako si Johnny Hugo Paraan, Municipal Agriculturist sa bayan ng San Fabian. Yun. Ano ba yung role ng Municipal Agriculture Office o in general yung local government unit sa APMA? Ang magiging papel dapat ng kagaya namin Municipal Agriculturist ay malink ang mga programa ng modernisasyon sa agrikultura at saka sa fisheries. Paano? Kailangan nating laging mag-avail o lagi natin dapat na i-link yung mga mangingisda at saka ng magsasaka kung ano yung mga proyekto na ino-offer ng national government. Ganon din, dapat mayroon ding sariling inisyatiba ang lokal na pamahalaan. Ang kulang sa amin in terms of sa research at saka sa technicalities. So yun ang kakundangan namin. In terms of agricultural fisheries modernization program, hindi ganun karaming programa pagdating sa fisheries at saka kumpara sa agriculture. Sa magsasaka may libreng abono, libreng pataba at mga iba-iba pa katulad ng pagpapaunlad ng irigasyon, farm to market road, mechanization program at iba pang mga programa na mayroong kahalinsabay na programa. Maganda yung intention ng APMA, kaya lang doon sa implementation masyadong kulang at nakukulangan ako bilang municipal agriculturist na dapat mas marami pa sanang maibigay na livelihood program. Kumpara mo sa mangingisda at magsasaka, mas hirap ang kalagayan ng mga mangingisda sapagkat andyan lagi yung kakompetensya ng mga mangingisda, yung mga commercial fishing, illegal fishing, na kung saan hindi nasasawata. At hindi rin nabibigyan ng halaga ang gobyerno pagdating sa pagpapatupad ng batas. Kung patuloy na magiging ganito ang takbo ng mga batas sa ating magsasaka at mangingisda, tunay nga ba na hanggang papel na lamang ang mga batas na ito? O patuloy na lang ba tayong manunood habang unti-unting nilulunod ng kahirapan at kawalan ng katarungan ang mga taong bumubuhay sa ating hapagkainan? Hanggang kailan natin titiisin ang sistemang tila bulag sa kanilang mga hinaing at pipi sa kanilang mga sigaw?
Sa pagtakip ng araw, alalahanin natin ang mga aral na hatid ng bawat araw na kanilang pinagdaanan. Ang kanilang buhay ay hindi lamang tungkol sa paghahabol ng ani o huli, kundi tungkol sa pagbuo ng kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon. Ang tunay na modernisasyon ay hindi lang sa makabagong teknolohiya, kundi sa tunay na pagbabago sa buhay ng mga magsasaka at mangingisda.